I-contempt mo si Matibag at kahit na sinong witness. Kasi yung mga excuses na ganyan, kalokohan yan. Gaya ng sinabi ng senador, teka muna, ikaw naman may deputy, may assistant, pwede ka naman magpapunta ron. Ang mahalaga, kung ikaw talagang hukuman na totoo, pag ikaw sinumpi na, hindi ka pumunta, contempt mo kagad yan. Hindi na dapat pinag-uusapan, manifestation, kesa alin mo pa yung sulat. I-file mo na lang, tapos ang usapan, huwag mo istorbe ng direct examination o cross-examination ng proceeding today. Ganun dapat ang mga presiding officer. Pinalagan nga ng ilang senator judges itong hirit kasi nga nung nakaraan or nung recently na Attorney Sal ay nalaman natin sa balita na gustong magpa-advance itong si NBI Director Melvin Matibag as witness na tumayo doon sa impeachment trial court. Kaya pinalagan na ilang senator judges yung kanyang hirit na agad paharipin sa impeachment court dahil nga sa nakatakda nitong biyahe sa abroad. Bago pa man magsimula ang ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang pagsalang ng ikalawang testigo ng prosekusyon na si NBI BARM Regional Director Jeremy Lotto, hiniling ng prosecution panel na mauna ng tumestigo sa July 14, Martes, si NBI Director Melvin Matibag matapos ang pagtestigo ng kanilang ikalawang witness nitong Lunes. Nakatakdang humarap sa Martes sa witness stand si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Batay sa liham ni Matibag, kailangan umano nitong dumalo sa isang regional convention sa Thailand. Dahil dito, hiniling nitong maisalang siya sa witness stand sa mas maagang petsa. Your Honors, the prosecution is in receipt of a letter dated July 10, 2026 from NBI Director Melvin A. Matibag requesting that his testimony be scheduled or calendared at the earliest setting, considering that the National Bureau of Investigation, Your Honors, has been invited by the Federal Bureau of Investigation in coordination with the Royal Thai Police for a regional summit on scam center compounds and transnational organized crime. Ngunit pinalaga ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang kahilingan ng prosekusyon. Ayon kay Cayetano, hindi ito magiging patas sa mga senator judges na kinailangang kanselahin ang kanilang mga biyahe sa loob at labas ng bansa upang unahin ang impeachment trial. Giit pa niya magiging masamang precedent ang pagbibigay ng espesyal na konsiderasyon sa isang testigo. Find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week. We put aside so many important things, and then one witness who is in the government, who is a bureau head, will tell us, sorry, but because he has to be with the FBI, siya na yung mauna tomorrow. That might be a bad precedent. Nilinaw naman ni Presiding Officer Cheese Escudero na wala pang inilalabas na sabina laban kay Matibag kaya hindi pa ito obligado na humarap sa impeachment court. Tutol din ang defense panel sa hiling ng prosekusyon. Ayon kay Attorney Mark Vinluan, labag ito sa rules ng impeachment court, particular sa 5-day witness rule. Maaari rin anyang maapektuhan ang karapatan ng depensa na makapaghanda para sa cross-examination ng mga testigo. We would have to oppose. It will be in violation, Your Honor, of the impeachment court's directive that was given last week, insofar as the identities of the witnesses and as well as the order of the presentation. Number 2, Your Honor, it will be, again, as mentioned by Senator Judge Cayetano, a violation of the 5-day notice rule. Sinang-ayunan din ni Senate President Sherwin Gatchalian na naging pahayag ni Senator Judge Cayetano. Ayon kay Gatchalian, ang biglaang pagbabago sa schedule ng mga testigo ay may epekto sa paghahanda ng bawat panig. Hindi rin anya ito makatarungan sa mga Senator Judges na ginugol ang kanilang weekend sa pagre-review ng mga dokumento, paghahanda para sa cross-examination at ang pag-aaral ng presentasyon ng mga testigo batay sa naunang itinakdang schedule. Sinusuportahan ko po yung statement ni Senator Judge Alan Cayetano dahil hindi lang naman po yung counsels ng prosecution at defense na naghahanda, pati mo mga senator judges naghahanda rin. Kaya napakahirap naman po na naghahanda ho tayo pero biglang may mga ganitong suppression na hindi ho natin paghahandaan at hindi naman ho yan magiging maayos at patas para po sa ating mga senator judges. Samantala, hiniling ng defense panel na mabigyan sila ng kopya ng imbitasyon ni Matibag sa nasabing forum upang mapatunayan ang dahilan ng kahilingan nito. Inatasan din ni Presiding Officer Escudero ang House Prosecution Panel na isumite sa impeachment court ang liham at iba pang kaugnay na dokumentong ipinadala ni Matibag. Pasado alas 8 ng gabi natapos ang Day 4 ng impeachment trial at bago mag-adjourn, iminungkahi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ipatawag si NBI Director Matibag sa susunod na Lunes alas 2 ng hapon para tumestigo.
testigo. At kung hindi matapos sa araw na iyon ang cross-examination, sabi ni Gatchalian, pwede naman siyang ipatawag ulit pagkatapos ng kanyang official travel sa Thailand. Yan, Attorney Sal. Ano po masasabi niyo doon sa isyong yan, Attorney Sal, na kung halimbawa ay pinayagan nga ng Senate Impeachment Court yung pagpresenta ni NBI Director Melvin Matibag na maaga siya na maging witness. Ano po ang implication nito, Attorney? O yan, tingnan mo yan. Yan ang isa pang reason kung bakit natidelay. Kasi kung ako ang presiding officer, hindi ka makapag-manifest doon tungkol dyan sa witness mo eh. Sasabihin ko sa'yo, just file your motion or whatever manifestation you want. Tuloy mo yung trial. Eh. Huwag nyo kami istorbin sa problema nyo sa pag-present ng testigo nyo. May rules tayo, sundin nyo. Ganun lang kasimple yun eh. Pag hindi siya dumating, i-contempt siya. Tapos ang usapan. Wala. Ang haba ng katakot-takot ng mga discussion ng walang kasaysay. Saysay. Yan ang problema. Eh pareho hindi marunong eh. Ano mo pa, pag-aaksayan mo ng panahon yun, i-contempt mo si Matibag at kahit na sinong witness. Kasi yung mga excuses na ganyan, kalokohan yan. Gaya ng sinabi ng senador, teka muna, ikaw naman may deputy, may assistant secretary, pwede ka naman magpapunta ron. Ang mahalaga, kung ikaw talagang hukuman na totoo, pag ikaw sinugti na, hindi ka pumunta, contempt mo kagad yan. Hindi na dapat pinag-uusapan mo. Manifestation, kasi alin mo pa yung sulat. I-file mo na lang, tapos ang usapan, huwag mo istorbe ng direct examination o cross-examination ng proceeding today. Ganun dapat ang mga presiding officer. Pinag-aksayan nila ng panahon ng walang kakwenta-kwentang bagay. May rules na nga eh. Pero yung sa isang regular court, Attorney Sal, hindi talaga pwedeng mag-request ng isang witness na maaga siyang magpresenta ng kanyang testimonya. Basta, nakalagay sa rules, kung magpipresenta ka, na wala doon sa napag-usapan nyo, bigyan mo ng notice. Kaya, madalas sabi, hindi na dapat pinag-uusapan yan. Merong pre-trial, ilagay mo doon, sino mga testigo mo. Tapos, schedule naman ng court. Ito, ganito, araw, para sa inyo ito, presenta niya. Pag hindi kayo nagpresenta, wala na yan. Kalimutan nyo na. Ganun dapat katatag ang isang presiding officer. Kung marunong ka talaga, matatapos siya ng madalian nang hindi mo nilalabag ang karapatan. Ang nangyayari, nilalabag niya yung pasensya ng taong bayan yung mga nanonood. Nabubuisit sa inyo eh. Yan na, Attorney Sal, kasi nga kahit sa social media napapansin mo kung halimbawa yung sa pagpresenta pala ng mga witnesses yung iba nga ayaw na nga makinig, nakikinig lang sila kapag meron ng parang mainit na pag-uusap or discussion in between for example yung cross-examination, Attorney Sal. Yung duration ng impeachment is napakahaba. So nagmungkahi si Senator Panfilo Lacson ng mga paraan upang mapabilis daw yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kabilang nga ang pagpapahintulot na manatili sa Senado yung mga testigong nakatakdang humarap sa loob ng 1 linggo upang maiwasan yung pagkaantala ng pagdinig. Aniya, makatutulong daw ito upang mapabilis ang proseso habang napapanatili ang due process. Samantala, sinabi rin ni Presiding Officer, Senator Francis Escudero, na hindi na daw hinangad yung pagiging Presiding Officer na impeachment court at tinanggap lamang niya yung tungkulin bilang bahagi ng kanyang responsibilidad bilang senador. Yung sa part po na paikliin po yung duration ng impeachment, Attorney Sal, ano pong masasabi niyo dito? Okay. Ano naman kinalaman dyan sa mga testigong patitirahan mo dyan para mabilis? Kahit saan nakatirahan, hindi bibilis ang proceeding. Alam niyo po ba kung bakit napakabagal? Sasabihin ko sa inyo, alam niyo kahapon, buti hindi ako sinusunod ng camera. Dahil hindi na ako nakaupo doon sa likod ng witness dahil late kami kaya doon ako sa tabi. I was falling asleep siguro 10 times over. Talagang sa tagal. Alam niyo ba kung bakit matagal lang? Ito. Napapansin niyo ba yung abogado ng prosecution? Palibasa kasi, this is his first time to shoot at prominence. Baga pagkakataon na ito. Kaya, kung titingnan niyo ang direct examination niya, yung pwede niyang gawin sa 1 oras, ginagawa niyang 3 oras. 4. Bakit kanya? Ito bibigyan ko kayo ng example. Kasi, pag nagtanong siya, yung abogado ng prosecution,
Di ba? Tatanungin niya. Ito, concrete example to. Yung ginawa niya kahapon. Sabi niya, you mentioned, sinabi mo na yung 4 na ahensya ng gobyerno ay nagbigay ng reaksyon sa mga ginawang pahayag ni Vice Presidente Inday Sara. Maaari bang sabihin mo sa amin kung anong mga ahensya ito? Di sinumagot naman yung testigo. Yung pong Philippine National Police, PNP, yung CIDG, yung Office ng Communications, yung pong Department of Justice. Yes. Kaya 4. Tapos alam mo, sumunod yung tanong, ganito. Sinabi mo na 4 na ahensya ang nagbigay ng reaksyon. Kagaya ng PNP, Philippine National Police, kagaya ng CIDG, sasabihin niya kung ano ibig sabihin nun. Yung ng Office of the Communication. Pagkatapos niya masabi, sasabihin niya, ang tanong ko sa iyo, anong sabi ng PNP sa reaksyon niya kay ganyan-ganyan? Isasabihan naman ng isa. Tapos, sinabi mo na ang reaksyon ng ganito, ng PNP ay ganito. Ano naman yung sumunod na ahensya? Ano naman ang reaksyon? Kung baga, inuulit niya po yung sinasabi ng testigo para tumagal na tumagal yung camera nasa kanya. Palagi siya nasa screen. Kasi, kung ako po ang abogado, napakasimple lang ang tanong. Diba? Sasabihin mo ngayon, sinabi mo na may 4 na ahensya na nag-comment. Sabihin mo sa akin yung 4 na ahensya. Di sasabihin, 1, 2, 3, 4. Okay. Isa, anong unang sinabi ng unang binanggit mong ahensya? Pangalawa, ano yung pangalawa? Ano sinabi? Pangatlo, ano yung pangatlo? Yung pangapat. In just I think 2-3 minutes, tapos yun. Pero dahil sa style niya, abutin ka ng siyam-siyam. Ganun kung bakit nagtatagal. Hindi marunong itong, ganun yan. Either hindi siya marunong na magtanong, dahil ganun ang estilo niya. Kasi pag veterano kang abogado, marunong ka nang magpaikli ng mga tanong mo, yung direct to the point. Pero siya, di ko alam kung talagang ganun kahina siyang abogado or marunong siya pero tinatagalan niya dahil pagkakataon na makita ang mukha niya sa telebisyon ng matagal. Kaya nagtatagal. Yan ang problema. Pangalawa, doon naman sa parte ng defense, okay yung mga batang defense. Kaya lang, dahil siguro bata pa rin, merong mga bagay na nasagot na, uulitin niya uli, di object naman yung isa. Kaya nagtatagal. Madalit sabi, pwedeng i-smooth yan kung number 1. Kailangan kasi doon sa pre-trial stage, nag-agree na kayo ng mga bagay-bagay na kung hindi niyo naman lang kini-question, huwag ka na magpresenta ng ebidensya. Kagaya nga ng authenticity ng video, wala naman nagki-question doon. Pero 5 oras tayo nakinig just to authenticate. So, dapat wala na yun Merong mga bagay na kailangan hindi mo na itanong dahil pwede mo namang aminin dahil kung hindi naman disputable. Ganun kaya ganun kabagal ang impeachment trial.